So, after natin i-create itong view natin, ang next step is if maaalala nyo dito sa ating controller, meron tayong method na magke-create. Okay, so ito yung pag-create natin ng mga product. So, igagawa natin siya ng design sa mismong view natin. So, first things first ay right-click natin yung view, add, tapos yung view. And add natin yan. Ipapangalan natin dito is create since ang method is for create design. Then add lang natin siya. And then you will see, makakapag-create na tayo ngayon ng section natin for create method. So ang unang gagawin natin is we will call out yung model natin. Then i-call out natin yung mismong project natin. Ito, IMS dot controller dot shoe. So, eto ngayon, siyempre, a-access natin yung mismong shoe folder natin, kaya tinawag natin siya. Same sa ating index dito sa taas. So, after that, ay magkakaroon tayo ng header ulit. So, H2 pa rin yung size na gagamitin natin. Meron kasi tayong iba't ibang klaseng header size. Meron tayong H1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, magdidepende doon kung gaano kalaki at kaliit yung mismong header na gagamitin mo. So, ang ilalagay natin dito na label is add new shoe. After that, ang gagawin natin is we will call out yung form. Ito yung mismong form sa web natin na gagamitin or yung mismong web page. And then magkakaroon tayo ng ASP action at ang action na yon is kukunin natin siya dito which is yung create natin. So ilalagay lang natin dyan. Then meron tayong method. So kung naaalala nyo dito sa controller, meron tayong get para kunin and meron tayong post para i-save yung edit or yung create na ginawa natin. So, ang gagamitin yung method dito is post kasi for saving tayo. Okay, so after that, sa gitna ng ating form, magkakaroon tayo ng div, then class. So, ang div class, ginagamit natin siya for designing din kasi. Then, ang ipapangalan natin sa class natin ay form group. Yan. So, yan yung ipapangalan natin sa kanya. After nun, sa gitna ng between ng div natin, meron tayong label. Yan. So, ang div kasi guys, para magkaroon ng division, yung per section natin. Let's say for example, etong una natin is we have yung name. Then yung next naman is we have yung price and then we have yung quantity natin. So para magkakaroon sila ng kanya-kanya nilang division. Then after ng label natin na name, magkakaroon tayo ng input. So kailangan kasi natin ng input field. Ito yung box kung saan makakapag-enter tayo ng name ng mismong product natin. And then we will call yung ASP4 and then ibabind natin yung div na to, itong form na to sa mismong name na to sa ating property. So kumbaga, ang ginagawa natin dito, etong form na 'to, ikino-connect natin siya sa name dito sa property natin. Para if ever na maglagay tayo ng data dito, papasok pa rin siya sa property na name na meron tayo. So, yan yung purpose ng ASP4 natin. Then, we have yung class. At ang class natin is form control. Okay, and then ang gagawin natin dito is we will close na yung input natin. So ito yung first na form natin. For name yan. Then magkakaroon ka pa ng another div and in this part naman, papalitan natin yung name into price. Okay, and then ito din, palitan natin siya sa price na property natin.
yan. Then next is copy ulit tayo. Then dito naman papalitan natin siya ng quantity. Yan. So, kunin ulit natin yung property natin for quantity. And then ipi-paste natin siya dito. Okay, so below ng div natin, ilalagay na natin yung button natin dito. So, ang magiging type ng button natin will be submit. And then, ang ika-class natin sa ating button will be yung button success. Meron siyang label na save. So, yun yung gagawin natin dito. So, una, we will declare yung tinatawag na button. After nun, ilalagay natin yung type. So, ang type ng button natin is for submitting ng mga inad natin na mga shoe. So, ang ating type ay submit po siya. After that, ay maglalagay tayo ng class. Ang class natin will be button. And yung button na yan is for success ang gagamitin natin. Then, after that, ay magkakaroon tayo ng label niya na save. So, kapag rinan natin siya, ay automatic success yung ina-add po natin. So, yan yung example of code ng create button natin. And next part naman, ang gagawin natin will be yung sa edit part naman. Now, after natin siyang i-code, etong create natin is nandito siya. So, i-move natin yung create sa loob ng shoe natin. So, ang gagawin nyo is press nyo lang to and hold nyo. Tapos, i-drag nyo lang siya dito sa loob ng shoe natin. Then, mag-o-okay lang kayo dito and mamumove na yung mismong file natin sa loob ng shoe. So, dapat magkasama yan, yung dalawa. So, after natin ma-move yung create dito sa folder natin na shoe, i-run natin yung program para ma-check yung output natin. So, remember, ay meron po tayong tatlong form. Tatlong div, which is yung name, price, and quantity. So, yan po yung tatlo natin. And then, input type po sila. Yan. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng box para makapag-input ng value. Then, ang form control is a bootstrap, no, for designing ng mismong page natin. So, eto ngayon yung output natin. Then, kapag kinlik ko yung add shoe, dapat lilitaw itong create form natin. So, add shoe. So, eto ngayon, add new shoe. Ito yung h2 na header natin. Then, ito yung div na una natin. Yung name. Ito yung name na to. Ito siya. Tapos, yung input ASP4 natin is eto siya. So, kahit anong ilagay ko dito na name, for example, Nike, yung Nike na value na yan ay pupunta siya dito sa name na to. So, sino ba si name na yan? Ito yung sa property natin na name dito. So, siya yung mag-handle sa every shoe name ng ating product. So, yun yung purpose ng ASP4 natin. So, mapapansin nyo, meron tayong price and quantity kasi tatlong div nga yan, yung name, price, and quantity. And then meron tayong button. Ito yan, yung last part, yung button. So submit yung type natin kasi magsasubmit tayo ng data which is yung name, price, and quantity. Then, for example, naglagay tayo ng 100 and then 3. Pag automatic nag-save ka dito, ayan siya, ma-add siya sa mismong form natin. So mapapansin niyo meron ka ng Nike, price 100, quantity, and total natin is 300. So remember yung name, price, quantity, total nandito po siya. Yan. Ito po. Okay, so para makuha yung total, ginamit po natin itong formula na to. So yung edit and delete, wala pa silang laman kasi magke-create tayo ng separate file nila. Pero nakakapag-add shoe na po tayo. Ngayon, ang isa sa mga challenge ko sa'yo is kailangan, napapansin mo tong save button na 'to, masyado siyang madikit kasi dito sa box or sa input, type natin sa quantity. Kahit maibaba mo lang yung save button nito as part of your practice,
para makita natin at ma-assess natin if you do understand or you can do research din when it comes sa mga CSS or sa mga design na gagamitin mo. So, yun yung challenge ko sa'yo. So, let's say, mag-add ulit tayo ng Air Jordan. Tapos, ang price niya ay 1,500. Quantity natin 10. Save. Mapapansin nyo, Air Jordan, price 315, quantity natin ay 10. Then, ang total natin is 15,000. Okay, so next part will be yung edit and delete action na yung gagamitin natin. In the end guys, para lang makita nyo yung importance ng class form control, remember ito yung magiging output natin. So papakita ko yung difference ng merong form control at saka yung wala. So mapapansin nyo, yung input box natin is hanggang dito siya. At meron spacing yung ating label in each input box. So tatanggalin ko yung class control natin. And check nyo kung ano yung difference ng meron at sa walang form control. So ito yung meron natin. Then yung dalawa wala silang form control. I-run natin ito. And mapapansin nyo dito yung design ng mismong input box at saka yung label natin mag-iiba siya. So compare doon sa nauna. So, ayun nga, yung form control is for Bootstrap and designing sa mismong web page natin. So, ginagamit natin siya to organize yung mga input box and mga labels na meron tayo.